Good morning, Philippines! Aldo na naman kita ngunyan Domingo asin ngunyan. Iba na nindo akong mag-aram, mag-inspired, asin makanood sa satuyang ipipicture na trayumpo digdi sa satuyang segment na Bombo Success Story. Ako po ay nasa 16 years na in public service. Pero by profession ako po ay certified public accountant. So pumasok po ako sa National Food Authority. Kakatapos ko lang graduate at nag-board exam. Ay talagang ito na po yung napasok ko at unang assignment ko nga po is sa isla ng Marinduque. Po, bilang provincial accountant doon. So, doon po ako nagsimula hanggang nalipat-lipat po tayo sa iba't ibang probinsya sa Southern Tagalog Region. Sa Palawan, Marinduque, Infanta, Quezon. Kung minsan nga po, nagkakaroon tayo ng pagkakataon na nag-handle tayo ng 2 probinsya kung kinakailangan. Tapos, before po ako na-assign ng Bicol Region, yun nga po, provincial accountant ako for 12 years. Tapos, na-assign po tayo ng Albay and Sorsogon bilang acting assistant manager. And then, bumalik po tayo ng Quezon, 2 years, and then pagbalik ko po ng Bicol, ito na po, pinag-acting branch na manager na po tayo ng Camarines Sur. Opo. Ma'am, bakit NFA? Bakit hindi ibang agency? Ano yung nag-motivate sa atin? Oo nga po hindi ko rin nga po din maintindihan sa sarili ko kung bakit. Kasi nung ako'y nag-aaral po talaga, hindi ko man lang naisip na sa government ako magtatrabaho. And the background itself, myself po, hindi naman po kami sa agrikultura. Oo, so kami po nakatira sa syudad ng Batangas City. Pero nagkataon po na may opening, and then, yun nga po, sa Marinduque, Island Province of Marinduque ako na-assign. And may pagmamahal sa accounting, finance. Kinaya naman po ang trabaho, napagtiyagaan na gawin kahit mahirap kasi hindi naman po kami mayaman. Simpleng tao lang po tayo. So, hanggang hindi ko na napansin, humaba yung serbisyo ko sa NFA. And then yun po, nakarating ako dito. Sa katunayan nga po, naging scholar tayo ng National Food Authority or National Government sa department sa DAP, Development Academy of the Philippines. So isa po itong very intensive na training and management program na ino-offer sa mga high potential and high performing na mga public servant. So nabagyan po tayo ng pagkakataon na makatapos doon. So pagbalik po natin, binigyan din po tayo ng pagkakataon para makapag-handle ng mas malaking responsibilidad. Before makapasok ka dito sa NFA, ano yung mga, siguro may mga pasta yung mga trabaho, mga work? Sa case ko po, wala po kasi pagkatapos po ng graduation ko, nag-board exam ako, and then napasok agad ako sa NFA, pero hindi po madali kasi kami po hindi naman nga mayaman, simpleng tao at pamilya lang po din ang pinanggalingan ko. Ang akin pong ama ay tricycle driver, ang akin pong ina ay market vendor. Yan. So, ginapang po nila para makapagtapos din ako ng pag-aaral. Sa 16 years, ma'am, na service mo dito sa NFA, ano siguro, ma'am, yung mai-consider mo as achievement or success natin? Achievement or success? Mga ganon. Oo. Ito pong makapagserbisyo at makapagbigay ng kung saan ako makakatulong sa mga magsasaka, sa mga kliyente, sa mga kasamahan pong kawani dito. So, yung serbisyo ko na makatulong or i-fill in yung gaps kung saan kinakailangan, mapabilis ang serbisyo, yun po. At yun nga, ino-offer ko po ang aking sarili kung saan man nga puma-assign, kami naman po ay ready. Oo. Ano ma'am yung mga challenges natin na kinaharap bago natin natin ngayong position? Kung sa challenges po, napakarami. Napakarami. Personal and saka career wise. So, siguro ang prominent na yung isa kasi yung pinakamahirap yung malayo ka sa pamilya mo. Kasi bilang executive po, talagang inherent po yan na malipat-lipat ka. Ako po ay may 3 maliliit pang anak. Nakakasalukuyan ngayon nasa Quezon. So,
Yun, yung malayo. I have a 6 years old, 5 years old, and a 1 year old. Oo. So, bilang ina, yan, medyo ano lang din. Pero still, yung heart for public service nandyan. Kasi kung kailangan magstay sa area of responsibility, lalo na kapag may kalamidad, yun po. Oo. Oo. Paano si yung mga family mo or si husband? Yung husband. Hindi ka naman mong pinipigilan. Dito ka na lang. Actually, very supportive Oo. po siya. Sabi nga niya, tanggap lang ng tanggap. Kasi talagang yan ang yan ang trabaho mo. At supportive naman po siya. Hindi po siya yung parang, lilipat ka na naman. Hindi po siya ganun. Opo. Very supportive kasi yung asawa ko po is nasa line din ng agriculture, although sa private company naman po siya. Dumating mo sa point na na merong nang bash or nang lait sa amin. Marami po. Siguro po kapag syempre hindi naman po sa lahat ng pagkakataon mapiplease natin ang mga tao sa paligid natin. Pero doon po kasi tayo na gusto lang natin magtrabaho na maayos, makapagbigay ng serbisyo na maayos. Doon lang po tayo. Pero hindi po talaga nawawala yung mga bashers. Dumating sa point ba na ayoko na. Ang dami ng yung mga bashers na ganito. Ayoko na. Proceed na lang ako dito sa pinag-aralan ko ito na i-practice ko. May dumarating pong punto na gano'n, pero siguro hindi ako ito yung border na talagang aayaw ka na, malapit na, pero iniisip ko, ba't ko ba ito sinimulan? Para saan ba itong mga ginagawa ko? So, pananalangin lang, pananalig na kung lahat nangyayari may dahilan. So, dun sa point na aayaw ka na, biglang merong magpapabago uli ng isip mo or puso mo na ituloy mo yan. May purpose kung bakit nangyayari yung mga down sa buhay mo, sa career, sa personal. So, tuloy lang. Hindi po naman nangyari na talagang umayaw. Yung parent niyo, kumusta? Hindi naman kayo pinipigilan. Hindi po. Kasi ang mama ko po, siguro na sa upbringing na din, kasi ako po naman, or siguro yung mga magulang ko po is very confident naman din po sa mga desisyon ko sa buhay ever since. Wala na po akong tatay na since 2018, namatay na po siya. Yung mother ko naman po nasa Batangas. Hindi naman po. Wala pong question sa mga decisions sa buhay. Opo. So para sa inyo ma'am, kasi syempre napakalaking factor sa atin yung pag-aaral Sa inyo gaano kahalaga ang education? Napakahalaga po kasi before ko din ito na rating itong position na ito, although in acting capacity lang, naging cornerstone ko po talaga ang educational growth and professional growth. Kasi kung hindi niyo po matatanong, graduate po ako ng BS in accountancy and then nag-board exam po tayo. So tayo po ay certified public accountant. And while I was assigned po sa Palawan, I took the opportunity to take masteral. So bago po tayo nalipat uli papuntang mainland, nakatapos po tayo ng Master in Business Administration doon sa Palawan. And then come 2022, nagbukas po uli yung opportunity na makapag-aral muli. Hindi pa nagkasya sa Master in Business Administration. Nag-offer po ang national government ng scholarship. Yun nga po sa Development Academy of the Philippines na natapos naman po noong 2023. So tuloy-tuloy po ang life is a continuous growth, lalo na sa pagdating sa education. Ito ma'am, ano yung maipapayo niyo ma'am sa mga bata, mga tao na nagsisikap naman mag-aral pero minsan dahil nga sa problema, minsan sa finances, hindi na natutuloy. Opo. Ano yung parang may advice natin sa kanila? Tuloy lang, laban lang, sabi nga kapit lang kasi mas may laban kung nakikipaglaban ka talaga sa buhay, mas may doon lang, eyes on the ball. Anong goal mo? Makapagtapos? Kasi mas may, kumbaga sa gera, ikaw ay naka-full battle gear kapag ikaw ay nakapagtapos ng pag-aaral. So, yung mga challenges na nararanasan mo along the way, kailangan yan para mas mapagtibay ka. Para marating mo yung goal mo at yung purpose mo, ma-serve mo. May plan kayo tumakbo sa politics? Wala po.
Wala po sa linya ng ano, sabi, simpleng ano lang po tayo na gusto lang magtrabaho at makapagserbisyo. Ganun po ba? Siguro dahil hindi kayo ano na sa Tagalog. Talaga pong ako'y Batanggenya. Opo. Batanggenya, Tagalog. Opo, ito mong tanong ito sa internet. Diploma o diskarte? Diploma o diskarte? Kayo mo, kung ano mo. Kung papipiliin talaga. Kung papipiliin, pwede rin both kung... Mas maganda sana na pareho, pero it is an advantage to have a diploma. Kasi bonus yung diskarte. Kasi kapag diploma lang minsan, hindi siya nagagamit masyado sa practical na buhay. Pero kung may diploma ka na, may diskarte ka pa, ay winner ka. Winner, yun. Ayan, so bago tayo matapos ito, siguro final message natin sa mga makikinig nito para ma-inspire pala na magsiya. Final message. Sabi ko, ang buhay ay parang gulong. Pero dapat tuloy-tuloy lang yung pakikibaka natin sa buhay. Tiwala sa nasa taas. At walang suko. Asin iyanan sa tuyang ipighiras na istorya rin trayumpo manungod sarong individual asin organisasyon. Hari nawang nakanood kita, nin manlain-lain na leksyon asin na-inspirar na abuton ang satuyang mga pangiturugan asin maging successful. Ini si Bombo Kier Aliado para sa Bombo Radio Philippines, the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!